Sa ngayon kahit papaano ay kontrolado na itong, wildfire na nangyari Mm. dito sa southwestern France. Mga kabombo, ito ay iba dun sa wildfire na nangyari last month. Dahil yung nangyari last month na wildfire ay yun ay banda sa may southeastern ng Mm. France, facing, Mediterranean Sea. While ngayon, itong nangyayaring wildfire ay facing North Atlantic. So yan ay nasa may region ng Bordeaux. In fact, mga kabombo, hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano yung sukat nito sa ektarya. Mm. Imagine Mm. niyo na mga kabombo, yung buong probinsya ng, Ilocos Norte. Halos buong probinsya noon, yun mga kabombo ang sakop nitong wildfire nito. Kaya napakagrabe nitong wildfire nito. Apektado na yung mga agriculture at halos 220,000 na mga katao ang in-evacuate, at bukod pa diyan yung mga ilang tirahan na nasunog, and umaabot na sa halos 5,000 na mga ah, campers ang in-evacuate magmula sa iba't ibang campsite yan mga kabombo, no? Mm. So ibig sabihin dito ay apektado hindi lang yung mga residente kundi pati rin yung mga turista na pumupunta. Dahil dito mga kabombo sa ganitong kasing panahon, ito yung bakasyon, kumbaga vacation season ito dito sa France, ano? Mm. And then, so far wala naman naiulat na mga namatay, although maraming mga na-injured, including yung mga firefighters siyempre, dahil sa kapal ng usok, sa tindi ng init, so kumbaga nasa-suffocate sila. And then, dito naman sa Paris, in fact, mga kabombo, itong nangyaring nakaraang, Tour de France ay apektado ng, nangyaring wildfire kasi instead na magsimula ito sa region ng Yvelines, nag-jump na lang sila dito sa Paris dahil sa kakulangan ng mga law enforcement at pati Mm. yung mga bumbero, dahil yung mga ilang, sundalo, mga kapulisan ay dinala doon sa Bordeaux para tumulong sa pag-aapula nitong wildfire nito. Sa ngayon mga kabombo, ang wildfire yun nga ay sa report ay kontrolado na, pero binabantayan pa rin mga kabombo dahil anytime pwede ulit itong mag-spark ng panibagong wildfire dahil sa lakas ng hangin. So maaring tangayin yung mga abo o yung mga apoy, mga damo o mga kung ano man yan, ano, mga kabombo, pwedeng tangayin ng hangin at pwedeng lumipat sa iba. And mga kabombo, itong nangyaring wildfire na ito ay masusing binabantayan at minomonitor. Ayan, sorry mga kabombo. Ayan. So ulitin ko, ito ay masusing binabantayan ng mga awtoridad, para hindi na mulang paulit ng panibagong wildfire. In Mm. fact, yung iba kontrolado na pero binabantayan pa rin, binubugahan pa rin yan ng mga fire trucks, no? At gumagamit din sila ng mga aerial asset. In fact, Mm. ang France ay kumbaga parang inactivate niya na yung humingi na sila ng tulong mula sa European Union ng mga kabombo para tuluyang maapula at makontrol at hanggang sa mawala itong wildfire na ito. And mga kabombo, ito yung inaalala natin, ano, kagaya ng aking pagkasabi sa inyo kanina na ito ay panahon ng bakasyon. Mm. Marami sa mga Filipino employer ay pumupunta sa mga coastal town para magbakasyon. And dito sa may region ng Bordeaux, marami diyan mga employer ng mga Pilipino ang nagbabakasyon diyan mga kabombo. Pero sana naman kahit papaano ay walang mga Pilipino na madamay. Mm. Okey po. Sa kasalukuyan, po ba Sir Leo, kinailangan po ba ng, government po ng France na humingi po ng parang, assistance, na tumulong po sa pag-apula nung sunog mula po sa mga, siguro augmentation from other countries katulad po ng Spain kasi may malawakang wildfire din po doon. May mga dumating pong tulong mula po sa, Portugal and mga kalapit pong mga bansa. Andiyan po ba sir? Yes, actually sa pagkakalam ko ang France at ang Spain kumbaga parang nag-join force sila. Yung mga Mm. ilang evacuees galing sa France ay pumupunta rin sa ibang open area o mga evacuation sites sa Spain. So gano'n na nangyari, no? And of course ang European Union nag-step in na rin, pati Mm. ang Canada Air